Magandang umaga po sa bawat isa. Maraming ako nakikita na mga bago po. Welcome po kayo sa aming iglesia po. And I think somebody is galing na rin dito, just returning. Papasalamat po kami sa inyong presensya ngayong umaga. Becoming a part of an endless report. Ito po yung pag-uusapan po natin sa aklat ng Pilipos na binasa po natin kanina po. At sa mabilis ang summary lang po, ang sinasabi po doon sa aklat ng Pilipos ay ang mga bagay na ito. Ang panahon na sinusulat po ito ni Pablo, siya po ay nakakulong na. And we can just imagine how difficult it was inside a prison. At hindi ito katulad ng selda na meron tayo ngayon, kundi ito ay isang selda na talagang pagtutusahan mo at hindi mo papangarapin mapunta doon. But Paul arrived in that situation. So, dahil na nasa piitan si Pablo, mga kapatid, hindi ito naging hadlang sa kanya, upang magpatuloy yung ministeryo ng Panginoon na pinagkatiwala sa kanya. Kung babalikan natin ang kabanata 1, mababasa po natin doon na even on the prison guard, he was still witnessing the grace of the Lord. Kung paano binago siya ng kanyang Panginoon, na kahit na nasa sa loob ng selda, wala siyang takot, wala siyang pangamba. The peace of God was already with Paul. And he was just literally waiting kung kailan darating na tatawagin siya doon at hatulan siya mamatay for the sake of the cross. Katulad din po nito, habang sinusulat ito ni Pablo, mga kapatid, the church in Philippi ay nagsasuffer. They are experiencing seemingly the same na nangyayari sa ating iglesia. So doon po hinarap at in-encourage ni Paul yung mga unang mananampalataya doon sa Philippi because napansin ni Pablo na nagkakaroon ng problema sa loob ng iglesia. Envy was there. There were rivalries among Christians at sa mga pare-parehong Hudyo at yung pansariling ambisyon ay nandoon. So these plagues, the Philippian church. Kaya sabi ko kanina, mga kapatid, kung titignan at nagiging observant tayo, halos ito din yung kinakaharap ng maraming iglesia sa kasalukuyan. Amen po ba? So, kinilos ng Panginoon si Pablo, mga kapatid, upang magsulat to inspire and encourage the Philippian church to pursue their new faith. Kung tutusin, wala na sana po siyang pakialam, hindi po ba? Ang ay susunod lang niya kung paano siya makapagtiis dun sa loob ng pigitan at total, nagawa ko naman ng Lord kung ako ay malaya pa. Bahala naman ng iba, total, narinig naman na nila ang iyong mabuting balita ng kaligtasan. But Paul's heart is very different. His submission was there, yung passion niya doon sa cross ay andoon sapagkat naranasan niya kung sino talaga yung Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. So ito po yung kabuuan ng sulat ni Pilipos, sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. At kahit sa ating panahon ngayon, kung babalik-balikan natin ang mga pangaral at mga sulat na ito ni Pablo, makaka-connect tayo sa nangyayari sa ating pananampalataya, much more sa ating iglesia. So may dalawang bagay lang po na gusto kong bigyan natin ng pansin po dito kung bakit ito sinulat ni Paul. Sabi po niya doon sa una, ang kanyang panawagan doon sa mga Kristiyano doon sa Philippians ay make my joy full. Punuin mo. Lubusin mo. Make my joy complete. Diba nagdaduman o tumawag tayo, kaya tayo ay kumpleto. Ano yan? Hindi po ba? Pagka meron tayong gusto, kung minsan, gusto natin ay ando na, ina-platter. Wala ka nang paghihirapan pa. It's the same goes sa hinihiling ni Pablo doon sa mga taga-Pilipos, but it takes a lot of things
bago ito mangyari. Kaya nga, hinimay-himay ito ni Pablo at sinabi niya kung ano yung mga bagay na makakapagkumpleto ng kanyang kagalakan. Una, ang sabi po niya, may kasigahan ang buhay kay Kristo. Ibig sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo na, mga kapatid, wala ka na kailangan. Amen po ba? There is joy kapag ka nasa na ang Panginoon. E nung panahon na yun ay inaabot ng ganung problema yung iglesia doon sa Filipos. Kaya ito yung sinabi ni Paul. Dahil wala na siyang magagawa physically, nakakulong na siya, So meron siyang mga emisary. One of those is, I think, Timothy. Siya yung nagdadala ng sulat. Can you just bear and imagine kung anong araw darating yung sulat doon sa namang problema ng iglesia sa Philippines sa panahon ngayon? Naglalakad, sasakay ng bangka, mga ngabayo, minsan mahihinto, bago ito makarating doon sa dapat na patunguhan. So the challenge of the Philippian church was mas lalong naging mahirap sa ganong sitwasyon. Nevertheless, hindi nawala ng pag-asa yung leader ng iglesia na nagmulat sa kanila sa bagong pananampalataya, si Pablo. Dahil kung nanghina na si Pablo, hindi malayo na mamatay yung iglesia dahil sa iba't iba nilang dinaranas. Pangalawa po, ang sabi ko doon, kung paano malulubos yung kanilakan ni Paul, sabi niyo doon, may kaaniwan ng pag-ibig. Dahil nga po may rivalry na, dahil nga po meron ng pagkakabahagi doon sa iglesia, at yung iba ay bumabalik, doon sa dating nilang tradisyon, sa kinabis na nilang pananampalataya, nagkakagulo-gulo po sila. And love was nowhere to be found. Naniniwala po pa kayo na pagka nagkakagulo, wala nang pag-ibig. Amen po ba? Pero sa mag-asawa, malabong mangyari siguro yun, Kasi kasama ng pagsasama, yung medyo konting sigalot sa loob ng bahay. But ito yung sinasabi ni Pablo, to encourage the people of Philippi, manatili sila sa ganitong diwa. Para siya, kahit na nakakulong, nagagalak siya pag nababalitaan niya, nagpapatuloy yung sinimulang ministeryo ng Panginoon doon sa Filipos. Pangatlo, ang sabi po niya, magkaisa sila sa Espiritu. Dahil iba't ibang tao ang nandoon. Meron silang kinagistang pananampalataya, meron silang mga Diyos na sinasamba nila. So mahirap na mangyari ito. But dahil yung ministeryo at saka yung pananampalataya ang pinamulat sa kanya ni Pablo sa pamamagitan ng Yesu Kristo, ganun pa rin ang pag-asa ni Apostol Pablo. Stay with the same Spirit. Dahil kung wala po ito, mga kapatid, guguho talaga ang iglesia. Pang-apat po, sabi niya, magkaroon kayo ng malasakit sa bawat isa. Isa sa napakagandang palatandaan ng isang unay na ng palataya ng ating Panginoong Jesucristo. And he or she can stretch out his hand doon sa nangangailangan. Kaya si Hodang malaki yung pangangailangan o maliit lang, kapag inunat mo yung kamay mo at nakatulong ka batay sa iyong kakayahan, ginagawa mo yan hindi dun sa tao lamang, kundi sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil hindi tumitigil yung katulad ni Pablo sa ating panahon na mag-encourage sa kanilang buhay. Na kahit nahihirapan, kahit na conflict ang kanilang schedule, I need to be there. I need to go out. I need to do this because somebody out there needs my presence, needs a prayer. Kailangan ng tulong. So, ito po yung encouragement ni Pablo, doon sa, basically sa verse 1 to 4, na siyang ating pinag-uusapan ngayon. Next po.
So kung tatanong natin ang sarili ngayon, natin naman yan, ano naman ang magagawa natin to bring joy sa ating Panginoong Yesu Cristo? And your answer is as good as mine, mga kapatid. Pareho lang din yung encouragement na ginawa ni Pablo doon sa Philippine Church sa panahon na yun, ano po? The same encouragement na hinihintay sa atin ng Panginoon. Para malubos ang kagalakan ng ating Panginoon, we have to duplicate what this kind and faithful servant of the Lord was doing and continuously doing. Amen po ba? Kasi walang aasahan si Lord na magpapatuloy ng kanyang ministeryo kung hindi ikaw na nakakakinig nito. Wala sa edad, wala sa kung anong sitwasyon o posisyon mo ngayon. Whatever you can do to progress the ministry ng Panginoon, gawin po natin. Ano po? Walang hinahanap ng ating Panginoon sa Kristo kung hindi ang bawat isa sa atin ay tunay na nagsusumika. Napapagod tayo. Sabi nga sa isang Kristiyano, napapagod pero hindi susuko. Amin po ba? Kasi kung minom ka lang ng tubig maya at uuhaw ka dahil sa ginagawa mo sa Panginoon, patitighaw na yung uhaw mo. Kung napagod ka, tulad nung kailan ba yun? Tulad nung Saturday, kahapon, napandog kami na ulit. Alam kong pagod itong mga bata na kasama ko namin kahapon. Kaya nung natapos namin yung gawain sa Liglingay, umuwi kami doon at napagpala kami. Yung mga kapatid namin sa Villa Isla. O mamaya, naglalaro na naman sila habang hinihintay namin yung second session sa hapon. Kung nagsusumikap po tayo, ano po, na ginagawa natin yung para sa Panginoon, then we are completing the joy of our Lord Jesus Christ. Pangalawa po na binigyang pansin dito ni Pablo, mga kapatid, yung mga apat na iba't ibang na gusto rin na makompensate doon sa iglesia o sa Philippians para magpatuloy sila na hindi na sila umalis, hindi na sila magdalawang isip na kahit na nakakaranas sila ng kaapihan, nagpapatuloy sila dahil natagpuan na nila yung tama, yung tunay, at yung Diyos na nagpapagaling at Diyos na buhay. Bakit nasasabi ito ni Pablo doon sa Philippians? Because he himself experienced that joy. Remember this encounter, hindi po ba? On the road to Damascus, hindi po ba doon nagkaroon ng breakthrough ng turning point ang buhay ni Pablo? Ito yung gustong maunawaan o ipanawa ni Pablo doon sa mga mananampalataya doon sa Philippians. So may apat dito na sinasabi pa si Pablo. Una, sabi po, to be like-minded. Isa sa nagiging fall down ng iglesia, ng sambahayan ng mananampalataya, ay iba-iba yung pag-iisip. Amen po ba? Yes, we admit, mga kapatid, na tayo ay nilalang ng Panginoon na mataas ang ating intelligence quotient. Kaya na we can do a lot of things. Pero in God's perspective, sa kanyang iglesia, hindi dapat ito nangyayari. At isa ito sa napapansin ni Pablo. Kaya nga, he keep on writing to the Philippian church, na maging like-minded sila. Kung ano yung nais mangyari ng kalipunan, halimbawa, may magandang panukala ito, ito isa maganda rin. So, sinasabi ko na mag-usap to come up with a greater plan. Pangalawa na sinabi ko doon, to have the same love. Alam niyo po, 2 years back, kung napapansin niyo po, dalawa yung piniprepare ko sa sermon. Iba yung sa pang-alas 7 at iba yung alas 9. Nakapagod. Until God dealt me, po. Isa nag-uusap kayo ng Panginoon. Bakit? Iba ba ang Diyos sa alas 7? Iba ba ang Diyos sa alas 9? Pwede mo naman isahin na lang yan. Hindi ka pa mapapagod. And you can focus to my message. So, ito po yun, kung
Sabi po doon kasi, yung bang nagsalba doon sa mga umaattend sa 7 o'clock is a different Jesus who provided salvation to the 9 o'clock service. Ito yung mga pinaglalaroan namin ng Panginoon, ano? Nung nga nakikipag-ano sa Kanya, sabi ko kasi, totoo naman iba yung situation sa 7, iba yung situation sa 9. Pero lahat ito ay tinanggal ng Panginoon. That's why, iisa na lang yung inahanda kong sermon. Because, iisa naman ng Diyos ang pangalas yan. Iisa rin naman ang nagligtas sa inyo na umaattend ng alas 9. Tama po ba? Alakpakan po natin ang Panginoon. Kasi nga po doon, yung panahon na yun, nagkakabahagi. Yung dati siguro magkakasama, no? Sila na lang ang nag-iibigan. Sila na lang ang magkakasama palagi. At yung hindi nila nakakasama, hindi na nila love. Hindi na nila mahal. Bahala kayo dyan, basta kami dito. So ito yung nakikita ni Pablo. Pangatlo, sabi po doon, no? To be of one accord. Walang iglesia na tumagalan po kung walang pagkakaisa. And we do not have to be a rocket scientist para po yan ay maintindihan. So kailangan po tayo may pagkakaisa sa lahat ng bagay. Yes, meron tayong magagawa. Meron kang magandang panukala. Bakit di natin upuan at magkaisa tayo kung ano talaga yung goal ng Panginoon na patutunguhan ng ating iglesia, ng ating pananampalataya. And pang-apat, ang sabi po nito, unity of minds. Mahalaga ito kay Pablo. At kung ikukumpara natin yung ating sarili sa kalagayan ni Pablo noong panahon na yun, masasabi natin mas mapalad tayo sa panahon natin. Tama po ba? Because we are free. Hindi tayo nakakulong. And yes, sometimes, napapagod na tayo gawin yung mga bagay na ito. Minsan, sa iba na lang tayo nakafocus, nawawala na, yung tunay na diwa ng mensahe ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi po niya, yun po, hinahanap at ini-encourage ni Paul yung bawat membro ng iglesia na yun na to draw strength from one another. Kasi isa na lang yung kanilang espiritu, iisa yung kanilang pananampalataya, iisa na lang yung kanilang iglesia. Pag lumabas sila doon sa iglesia na yun, nagkalat sa kanilang paligid ang iba't ibang uring mga aral. Mga aral na malayo doon sa katotohanan tinanggap at pinamumuhay na nila. We can draw strength from one another. Huwag na tayong maghanap ng iba. Una sa lahat, sa bawat isa sa atin. So sa lahat po ng ito, ipinakita po din ni Paul dito na how to live in humility. Dahil Paul has all the reason na hindi na niya ipatuloy na magministeryo. Pwede niya sabihin na nalpas ako na ako at ay naroon, nakakulong na ako, awan, timaaramid ko. Pero hindi po. Kinuha niya yung kanyang pluma, kinuha niya yung kanyang susulatan, nagsulat siya para magpatuloy ang ministeryo ng ating Panginoon. So, sa puntong ito, sa ating pagkatapusan po, ito po yung sinasabi ko dito, kung si Paul, ang kanyang panawagan sa mga iglesia ng panahon na yon ay mabuhay ng may kababaang loob, pansinin niyo ang panawagan ng mundo ito sa bawat isa sa atin. Yun po, diba? Any advertisement, in any speaking engagement na hindi kasama ang iglesia, ang laging sinasabi, be proud. Be proud. At minsan marinig natin, be assertive. Basta gawin mo kung ano yung gusto mo. Kung kaya mo, gawin mo. Tama po ba? So malayong-malayo ito, sa diwa ng mensahe ng ating Panginoon Kristo o yung kanyang alipin na si Pablo.
While Pablo, in all his life as a minister of the Lord, he calls for humility for all the servants of the Lord Jesus Christ. Ang mundong ito, lagi ang panawagan is, kaya mo yan. Gawin mo lang, hayaan mo sila. Buhay mo yan eh. Amen po? Buhay mo yan eh, hayaan mo sila. But not this servant of the Lord. So patuloy ang panawagan ng ating iglesia, ano po, katulad ng ginawa ni Pablo noong panahon na yun, na let us emulate Christ. Let us live a Christ-like living. Ano ba yung sinasabing Christ-like living? Na sinasabi po doon. Na tayo, ano po, patuloy tayong maging part ng endless ribbon. Alam niyo po ba yung ribbon? Diba, pag nasa sapa ka, okay, sa isang timba, may kasjemoti, yung daliri mo, diba, it create waves, small waves. Ito yung sinasabi ni Pablo. That's why Paul keep on encouraging those Christians, ano po, na kahit sa kanyang abang kalagayan, ano, kaya pang makagawa ng endless ripple ng kanyang buhay. And the same goes with you. Huwag niyong pigilan ng Panginoon na meron pang kayang gawin sa buhay ninyo ang Diyos na nakilala niyo. Amen po ba? Bakit ako? Awat yung maaramid ko. Kitain niyo ate, bakit ito eh, tay. They can still sing. Napunta na ba kayo doon sa Dot Farm? Nakita niyo na ba yung lawak ng kanilang nataniman doon? Milyon na yata kanilang kwenta-kwenta doon, ano? At they are still thinking of something bigger than them. Because they believe with whom they are serving. Amen po ba? Dito po tayo magtatapos sa isang video clip na ito ng ating iglesia. Ang panalangin ko po at asa ay meron na tayong nabuong desisyon how to move forward in our faith. Ano rin po? We will never know, ano po, na yung ginawa nating maliit na act of kindness today will improve the lives of those people, yung recipient po naman. Kagaya ni Pablo, mga kapatid sa istorya, kung huminto si Pablo at hindi na niya inisip ang kapakanan ng iba, yung iglesia na ng problema at dumaranas sa pagsubok ng panahon na yun. Maybe, hindi na natin nabasa sa Isaiah na iglesia ng Philippines. Same goes with the church. Imparting po. Kung may magagawa ko kayo para sa ating iglesia, kung may magagawa kayo sa mga kapatid natin sa loob ng ating iglesia, please do so. Let us create an endless ripple at bilang anak ng Diyos sa ating po pagsimula. Can we pray? O Diyos na kapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po that you're leading us, Panginoon, to a never-ending ripple, Panginoon, na hindi kami mapagod na gumawa ng kabutihan. Maliit man ito o malaki, O Diyos, kung para sa iyo namin gagawin ito para sa aming kapwa, Panginoon. We are completing your joy. Help us, Lord, to achieve much more as your servants, Panginoon. As a church, O Lord, maraming nangangailangan, Panginoon. Tulungan mo kami na hindi na kami maghintay na sila ang lumapit sa amin. Na kung may magagawa kami, aming Ama, please give us the heart to draw forward to complete the joy of our brethren. In Jesus' mighty name, this is what we pray. Amen.